Halos lahat ng mga konseptong kulam at barang ay napakinggan nyo na. Tama? Lalo na yung kay Roberto na nakasalansan talaga doon ng mga prosesong delikado. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may simpleng pamamaraan na siyang matatawag na parang laro lang? Yung tipong hindi na kinakailangan ng ritual. Ako si Ian. At para sa lahat, kamag-anak ako ni Roberto. Nasa dugo na namin ang pagiging mangkukulam at mangbabarang. Walang pili, pero hindi katulad ng iba na bayaran. Sinabihan kasi ako ng tatay ko na wag ko daw gawing hanap buhay ang ganitong larangan dahil magiging masama lamang ako. Hindi naman maitatanggi na talagang sa masama galing ang karunungan ko, pero wag gamitin sa masama gawa ng mayayari talaga ako. Alam niyo ba kung sino nangyayari sa akin? Alam niyo na yun. Siyempre, ang puting mambabarang na taga Cotabato. Ngayon ay nasa Manila ito, pero umuwi pa sa amin. Sa tagal ng panahon ng pag-aaral nito ay maraming naganap na pagunlad. Sa henerasyon pa ay nagiging advance na. Yung mga dapat pagdaanang seremonya ay nagagawa na lamang sa isang yugto at sa iisang lugar. Sabay-sabay na lahat yun. Isipin nyo na may pagkamaangas ako pero totoo po yung mga sinasabi ko. Naging biyasa ako noon lang taong 2002 at nangyari ito sa Cotabato. Taga dito ako eh. Ang edad ko noon ay nasa 15 taong gulang. 4th year high school. Akalain yung sa murang edad kong yon ay kaya kong pumatay ng walang kahirap-hirap. Basta may sapat lamang na gamit at detalye mula sa isang tao. Ang nagturo sa akin ay ang mag-aaral lamang din ni Roberto, ang tatay ko. Saglit lang naman yung gawa ng may pagkamadamot nito si Roberto eh. Mabait pero sa larangang ito, nililimatahan niyang pagtuturo. Pero magpaganon pa man ay naging sapat na ito dahil nga nalaman ni tatay ang halos lahat ng pamamaraan. Nagsaliksik lamang ito. Pangalanan natin ang tatay ko na Tatay Roy. Nako, yung pilyong Roberto sa kwentong nailathala Sir Seth sa channel na ito. Parang ganun din si tatay. Malakas ang sense of humor. Makulit. Pero magpaganon pa man ay re-respetuhin mo. Hindi ko itatanggi na may kaya din kami sa buhay. Tandaan nyo, malapit na kaanak ako ni Roberto. Apo ako ng tiya niyang si Soledad. Diba? Bueno, itong lokal na albularyo sa amin ay sinubukan kong dalawin. Hindi ako kilala pero kilala niya ang pamilya ko. Kasama ko pa noon ang kapatid ko na lalaki. Bali matanda ako sa kanya ng 2 taon. Bakasyon nun eh. Naisipan ko lang na matuto ng panggagamot. Wala namang saysay ang karunungang taglay ko. Tangan ko lang pero kapag ginamit eh may mga pinsala na talagang hindi kaaya-aya. Tapos anong payo? Maging mabuti. Diba? Saan ko gagamitin yon? Gagala ako tapos magiging detective. Para tayong si Tanggol niyan sa Batang Quiapo eh. Malapit lang naman. Pagkabungad ko kaagad na bumati. Ano umano ang sadya ko. Sabi ko'y gumagala lang. Wika naman ang albularyong ito na pangalanan nating Kuya Tony. Mali daw ako ng pinaggalaan. Baka may makapansin umanong iba at pagdiskitahan pa ako nun. Mabilis kong naintindihan ang ipinapahiwatig ni Kuya Tony. Hindi naman ito matanda. Mga nasa 30 lamang ang edad at wala pang asawa. Nakabungad ito sa bukana ng bahay nila. Nasa tabi lamang ng kalsada ang bahay. Maraming mga residenteng nakatira. Barangay na kasi yun. Wika ko, wala naman akong ginagawang masama. Bakit naman ako mapagdidiskitahan? Naku bata ka, parang hindi mo naman alam yung taglay mo. Wala bang payo sa'yo yung tatay mo? Isinama mo pa yan oh, kapatid mo ba yan? Halika dito kayo, pasok. Sakto, wala naman akong pinagkakaabalan eh. Ano ba talagang sadya nyo? Gusto ko po kasi maging albularyo. Gusto kong maranasan ng gumamot. Ano bang nakain mo at naisip mo yan? Para ka rin kaanak mo eh.
Baka ikamatay pa yung pasyente kapag nahawakan mo. Ang lakas pa naman ng maldisyon ng angkan nyo. Huwag man ang tangkain pa eh. Kaya may barya ka ba dyan? Ang dumadalaw kasi dito pinapalagyan ko ng barya yung altar ko eh. Wika nitong si Kuya Tony. At napatawa talaga ako noon. Sabi ko naman hindi ako pasyente. Nabisita lang ako. Bakit naman ako maglalagay ng barya? Ikaw naghuhutot ka ng pera. Iba na yan. Sige na Kuya Tony, turuan mo na ako. Kahit konti lang. Para namang maiba yung pamamaraan ko. Si tatay kasi ayaw eh. Di nga pwede. Di ba nga sabi ng tatay mo ayaw niya? Ang bilis mo lumaki Dating liit-lit mo pa. Baka dumugin pa ako ng angkan mo dito tsaka ba't mo naman ninanais yun mayaman naman kayo. Kumpara sa akin na minsan ito na yung pinagkakakitaan ko eh. Nang sabihin ko na bibigyan ko siya ng pera, Sir Seth, lumambot yung boses. Napapangiti kasabay ng pagtango. Etong kapatid ko ay nangungulit naman na uuwi na lang daw siya. Akala niya umano gala sa perya. May perya daw kasi sa unahan. Kapistahan na kasi nun. Mga ilang araw na lang ang lilipas nun. Ayun, umuwi. Iniwan ako pero tinuruan ako ni Kuya Tony. Sabi ko sa kanilang ang bayad kapag may natutunan na ako. Ang pamamaraan niya ay ginagamitan ng organikong halaman na kung tawagin sa amin, buyo. Pero may mga hinahalo. Abo na binasaan ng langis tapos ilang mga tangkay ng sinukuan. Ang kaya daw nitong gamutin ay yung mga maga, pilay, panlalabo ng mga mata, sakit sa ngipin, pero pwede din gamitin sa mga bati at usog. Tango lang ako ng tango. Siyempre, porsigido akong matuto kaya nakatuon talagang atensyon ko. Ipinakita niya sa akin ang pamamaraan. May orasyon pala. Pagkasambit ko, para bang may pumitik sa tenga ko ng pagkalakas-lakas. Nakalimutan kong hindi pala pwedeng pagsabayin ng dalawang karunungan. Na kinakailangan ko munang magbaba ng karga. Naging madali lang naman yun. Hindi katulad dati na dadaan din sa mahirap na sitwasyon. Gaya ng sinasabi ko habang tumatakbo ang panahon at nagiging moderno ang bawat gamit. Ganon din ang karunungan. Nagtungo muna ako sa likod ng bahay. Bakante naman doon, may ilang mga kahoy. Nag-usa lamang ako ng pangbasag. Pero delikado ang ginagawa ko gawa ng kapag may kagaya ko sa lugar. Mararamdaman ito ang pambasag at malamang hahamakin ako noon. Wala na akong karga eh. Sabi ko nga kay Kuya Tony, bantayan niyang paligid. Alam niya naman umano. Ayun, nagmistula akong ermitanyo. Napakabilis kong natuto. Hanggang sa umabot sa puntong sinabi ni Kuya Tony na pwede na daw akong manggamot. Madali lang naman daw para sa akin ang lahat gawa ng may dugo akong mambabarang. Mabilis magkakaroon ng bisa at basbas. Ang problema nga lang ay kanino galing ang basbas. Malamang galing sa kadiliman kahit pa magiging manggagamot na ako nun. Katulad ng sinabi sa kwento ni Roberto, anuman ang tangan ay huwag magtiwala kasi mapanlin lang ang alagad ng dilim. Nag-iisip ako kung saan ako manggagamot kasi nga kung doon sa amin, uulanin ako ng sermon. Kaya pinili ko na lamang na doon kina Kuya Tony. Araw-araw akong nasa bahay niya. Wala namang kasama ito. Ang mga magulang niya ay nasa Misamis. Kinuha ng kapatid niyang naging doktor na. Nasubok ako ng pamamaraan. Abay, nakakapanggaling ako nun. Masaya. Hindi yung tipong para akong nakakulong sa silid na may dalawang sulok. Ganoon kasi kapag ang karunungan ay kaliwa. Maraming banta. Maraming kalaban. Kaya walang kumpiyansa. Hanggang sa dumating ang araw na nagkaroon ng pasyente itong si Kuya Tony na kinukulam. Siyang nagtawas nun. Hindi ko kaganito naramdaman gawa ng nagbaba ako ng karga sa kaliwa. Pero kung hindi pa, malaman ko kaagad kahit pa sa isang titig lang. Namumroblema si Kuya kasi nga parang hindi niya raw kaya. Nagpabalik-balik ang pasyenteng ito.
Ako naman noon ay napapaisip na tulungan ito. Wika ko kay kuya, ako na ang bahala. Wag mong biglain yung katawan mo. Nagkakarga ka sa kanan eh. Kapag binaba mo yan at binalik mo yung dati mong karga, maniwala ka na lang sa akin, gagala ka talaga sa kalsada na walang saplot. Alam ko yun kuya, alam ko yung gagawin. Mag-aalok ba ako ng tulong kung hindi pa, di ba? Kailan ba yung balik nun? Baka pinagkakaperahan mo lang yun ha. Kilala kita. Hindi no. Ganun ba ako sa pananaw mo? Sige, ikaw bahala pero walang sisihan ha. Sa Sabado yung balik. Bumalik ka na lang dito sa Sabado. Bukas at sa makalawa may lakad kasi ako eh. Tumango lamang ako noon sa sinabi niya. Babae itong pasyente. Dalaga. Maganda siya kung hindi lang siguro nagkasakit. Nagmistula na kasi itong may sakit sa baga. Bumalik ako pagsapit ng Sabado. Unang bumungad sa akin ay yung babaeng dumudura ng dugo. Kasama nito ang tatay tapos nasa kamalig. Sa gilid lamang ito ng bahay ni Kuya Tony. 2 palapag ang bahay ni Kuya Tony pero maliit lang. Iisa nga lang ang silid sa itaas. Napapalibutan ng bakod na yung parang lambat na bakal. Basta ganon. Delikado na sa ngayon tong kalagayan ng babae. Pero tingin ko mapapagaling siya ng kasama ko. Nakita niyo naman na siya dito lagi, di ba? Biyasa ito sa akin. Matapos makapagsalita ni kuya ay kaagad itong tumingin sa akin na nagudiat ng tango. Bumulong naman ako sa kanya. Naikuha niya ako ng mga buyo. Dahil kung anong ginagamit niya ay yun din ang gagamitin ko. Sa kaliwang panig nga lang. Sigurado ka ba dyan? Ikaw kapag may nangyari sa'yo nako, paniguradong tari ako sa angkan mo. Baka iisipin nun na inuuto kita. Kusa mo to ha. Dami mo namang sinasabi kuya. Kumuha ka na lang kasi. Sa mga puntong ito ay umaapaw ang karga ko sa kaliwa. At sa mga punto ding yon, damang-dama ko na ang lakas ng kulam. Pagkarating ni Kuya Tony dala ang maraming buyo. Sinabi ko na gawin niya ulit ang pagtatawas. At habang nangyayari naman ito, magtatanong ako sa babae na pangalanan nating Maya. Walang ano-ano'y nagtawas si Kuya Tony. Buyo pa rin ang ginagamit. Ang dami niyang tila kagat ng hantik sa muka. May hantik siguro sa pinagtaniman ng buyo nun. Yung dahon ay binabad niya sa tubig. Nagsiga siya gamit ang bunot. Ilang sandali pa, yung siga ay pinatakan niya ng lana at kinuha niya ang isang dahon ng buyo doon sa tubig at itinapat niya sa usok nun. Habang nangyayari ito gaya ng sinasabi ko, nagtatanong na ako. May hawak din akong buyo. Ang pagtatanong ko ay partikular sa mga taong pinaghihinalaan ng babae na nagpakulam o kung hindi naman kaya'y may kumulam. Ang dami. Binanggit ang mga apelyido. Sinabi ko din man kasi na kompletuhin niya eh. Hanggang sa natapos na ang pagtatawas ni Kuya Tony at sinabi nito na nasa isang lugar daw. Hindi niya matukoy kung sinong tao pero nasa isang lugar. Binanggit niya ang lugar. At dito na ako nagwika. Maya, sa mga pangalang binanggit mo, sino yung nakatira doon sa sinabing lugar ni Kuya Tony? Yung una niya umanong binanggit. Yun daw. Doon ito nakatira. Pero kaanak lang nila ito. Katunayan ay pinsan ito ng tatay niya at ito na nga yung kasama niya sa mga sandaling ito. Bakit mo siya pinaghihinalaan? May alitan ba? Muli kong tanong. Hindi ka agad nakapagsalita itong si Maya. Tumingin muna ito sa kanyang ama. Kitang-kita ko noon ang pag-aalinlangan ng dalaga. Hanggang sa nagmungkahi ang tatay nito na pangalanan nating Mang Sal. Na ayos lang, na wag daw matakot si Maya. Nagulantang talaga kami noon. Maging itong si Mang Sal. Tinangka daw naghasain itong si Maya pero hindi nagtagumpay. Kasi dumating umanong asawa ng lalaking yon. Pero pinagbantaan siyang papatayin kapag nagsumbong.
Mura ng mura itong si Mangsal. Galit na para bang pupuntahan na noon ang kaanak niya. Adik daw ito. Galing pang kulungan pero hindi nagbago. Inawat naman ito ni Kuya Tony. Namumula na kasi ang mukha ng ama niya. Baka atakihin pa ito. Mas lalaking problema. Kuya, tama ba na doon banda? Tukma sa sinasabi ni Maya eh. Sa madaling salita, yun lang din ang kumukulam. Kung sa bagay, nagbanta din naman. Maya, Mangsal, ano pong gusto niyo mangyari? Parusahan lang ba o may mas maganda kayong naisip? Sinabi ni Maya na patayin umano. Siya lang din umano pala ang kumukulam. Tinago kasi ito ni Maya gawa ng, ayun nga, natatakot siya na may gawing hindi maganda ang mga ito. Tumingin ako kay Tony. Nakita ko na para bang nag-aalala ito. Kinalabit ako tapos dinala sa loob ng bahay. Ang sabi ni Kuya Tony, baka kapag pinatay ko daw, mawawalan siya ng tahas. Bawal kasi yun. Ikaw ba yung papatay, kuya? Ako. Hindi ka mawawalan ng tahas eh. Hayaan ko ba yun? Alam ko yung mangyayari. Bawal talagang pumatay kapag kanan. Ang iba kayang gawin pero may mga lihim ang mga yun eh. Mangkukulam o mababarang din sila. Anong gagawin ko iyan? Tanong niya sa akin. Wika ko ay mabisa sa gamutan ng buyo niya. Nagkarga na ako dito ng dasal na natutunan ko sa kanya. Hindi naman ako naapektuhan gawa ng hindi naman sa katawan ko kinarga ang dasal na yon. Kumuha ako ng tingting. Tingting na maliit na piraso. Tapos sinulat ko ang pangalan na mangkukulam sa dahon. Ramdam na ramdam ko noon na hindi ito pwedeng magmintis. At kung maling tao ay hindi mo mamatay. Pero kapag yun talagang salarin, dedo talaga. Walang hiya ka. Anong ginawa mo? Naglalaro ka ba? Gusto mo pangalan mo ilagay ko dito, kuya, para malaman natin kung laro lang? Ikaw naman di ka na mabiro eh. Sige, ano nga bang gagawin mo dyan? Ang sagot ko sa kanya'y manood siya. Dinala ko ang dahon doon sa siga niya tapos itinapat ko sa usok. Sa maniwala man kayo at sa hindi, nabura ang pangalan. Tapos itong dahon walang nangyari. Yung tipong hindi nalanta. Malapit yun sa bagay. Punta natin, kuya, tara. Dito lang muna kay Maya. Pupunta lang namin yung kumukulam. Huwag ka mag-alala, magaling ka na. Tara na, kuya. Ano ba't nakatulala ka? Anong nangyari dun sa pangalan? Bakit parang naghilom yung inukit mo sa dahon? Yun yung malalaman natin mamaya. Ngayon ko palang nagamit yung pamamaraan ng pagsulat sa pangalan eh. Tingnan natin. Tara na. Wala akong pera. Malayo yun, Ian. May pera ako, kuya. Tara na. Makakabalik tayo kaagad kasi nga papakyaw tayo ng habal eh. Mabuti at naririto lang banda. Malayo na katiriyan sila oh. Taga-Cagayan yan. Paano kung taga ron, edi kalahating araw na yung biyahe. Umalis kami. Bagamat nasa parting amin yun pero malayo. Bukid eh. Pero mabilis lang kung sasakay ng habal. Halos 1 oras ay naroroon na kami. Pag-alagala kami noon tapos nakikiramdam ako. Nang makarating kami sa isang banda, naramdaman ko ang presensya ng kulam na tumama kay Maya. May mga bahay doon. Sabi ko kay Kuya Tony ay alamin niya ang sistema. Walang ano-ano namang sumimpli ito ng lakad doon sa kabahayan. Habang ako'y inaantay ko lang siya at gumilid sa isang waiting shed. Bumalik siya na walang napala. Sabi ko'y mamaya na kami babalik. Naroroon naman ang habal. Inaantay kami nito. Nasa unahan lang. Hanggang sa nagkasigawan sa isang bahay doon na may namatay umano at nabanggit ang pangalan. Ito na yung sinulat ko. Napatitig sa akin si kuya at ang sabi paano daw nangyari ang bilis lang daw nun. Wika ako naman. Ultimong ako ay hindi ko alam. Basta't ginawa ko lamang ang proseso. Unang beses kong nasubukan. Patay no? Nako, kuya saan ka pupunta? Sisilipin ko lang.
Sige ka, iiwan kita. May mga mangkukulam dito. Kapag nagtagal tayo, malamang mararamdaman tayo dito. Tara na, sibat na. Umuwi kami. Tapos yun, sinabi namin kay Maya na natupad ng gusto niya. Itong tatay naman ay inabutan na kami ng pera pero tinanggihan ko. Yung kamay ni Kuya Tony parang tatanggap na pero binalik niya ito sa pwesto. Sayang naman iyan, malaki din yan ah. Mas malaking ibibigay ko sa'yo kuya. Sige, sige na ho. Huwag niyo lang sabihin na dito kayo nagpagamot ah. Baka magkagulo eh. Umalis sa mag-ama. Habang si Kuya Tony ay patuloy sa pagkamangha. Kulang na lamang ay sabihin nito na gusto niya ring matutunan yon. Alam niyo Sir Seth, hindi talaga mapipigilan ng kung anong gagawin ng pasyente. Posible pa ring ipagsabi kung saan ito nagpagamot. Hindi ako nagkamali doon. Dahil ilang araw lang ay may mga nagsidatingan. Ang daming nagnanais na magpagamot na mga panahon na yon. Para tuloy sila mga deboto. Nahihiya si Kuya Tony sa mga kapitbahay. Mantakin yung may mga naka-wheelchair pa. Parang may mirakulo eh. Hindi makalabas ng bahay si Kuya. Lalo't nagsidagsaan pa ang mga martis doon. Ako naman nagmamaang-maangan. Nagtatanong yung mga tao sa akin kung sino daw yung magaling na albularyo. Kako sa loob nagdadasal pa. Na kinakailangan niya ng pagdadasal bago pa manggamot. Pinuntahan ko si Kuya. Sa may sulok nagmumukmuk. Walang hiya ka iyan. Hindi naman ako ganito eh. Sinabi mo pa talagang nagdadasal ako. Titigan mo nga ako, ano ko, Diyos. Tingnan mo, may nakasaklay pa at wheelchair oh. Anong gagawin ko dyan? Pwede mo namang tanggihan kuya. Sabihan mong masama yung pakiramdam mo. Kung ako paniguradong mamamatayan kapag ginamot ko. Walang hiya ka talaga. Sus, nariyan pang ubod ng tsismosa. Nako, diyan ka lang. Huwag ka nang lumabas kasi baka may sabihin ka na naman at baka umasa eh. Lumabas si Kuya Tony. Nagtanong kung anong problema ng mga tao. Mga nasa 7 o 8 ba yun? Basta ang katatawag pansin doon ay itong nakasaklay at wheelchair. Ang sabi noong isang matanda ay magpapagamot daw sila. Tapos yung babae naman na nasa dulo, sinabing puntahan daw siya sa bahay kasi nga ang tatay niya ay mukhang inaaswang. Bumalik sa loob si Kuya Tony. Yamot na yumot ang mukha nito. Ang hihirap pa ng mga sakit nila. Wala man lang nausog lang. Lahat malala. Sabi ko na nga ba nagpasikat ka kasi. Alam mo naman ikaw yung gagamot eh. Mangkukulam ka. Harapin mo na lang kasi kuya. Papasukin ko ah. Himay-himayin mo lang. May narinig ako na inaaswang. Tingin ko pwede yun eh. Matapos ko makapagsalita ay lumabas na ako noon. Pinapasok ko sa bakuran. Nakahilera sila doon sa may kamalig. Ako ang tagapangasiwa. Sabi ko, ikaw muna manang, taga saan po ba kayo? Mukhang malayo yung inyo. Ito'y matandang babae na may saklay. Ang sabi naman noon ay sa may Cagayan daw sila. May magaling na albularyo doon pero hindi daw napagaling yung kinukulam na ginamot dito. Sa makatwid ay ipinaaalam pala sa mga pasyente doon ang nangyari dito kaya nagsilipat. Madali lang matunton ang lugar gawa ng tanyag ito at nasa tabi lang talaga ng kalsada. Isa-isang ginamot ko noon ni Kuya Tony. Balisang-balisa ang mukha niya. Pinagpapawisan. Pabalik-balik ba naman siya sa paggamit ng buyo eh. Ako nagpipigil lang. Matatawa na talaga ako noon. Panay tingin pa nito sa akin na parang gusto na akong saktan. Hanggang sa napunta na kami doon sa nagsabi kanina na puntahan daw sa bahay nila. Dahil yung kang tatay niya ay parang inaaswang. Tapit hapon na ng mga panahon ito. At bakas na ang stress sa mukha ni Kuya Tony. Ako nang kumausap sa ginang, sabi ko taga saan sila. Cagayan din umano. Napakalayo pero dama ko talagang aswang nun. Dala-dala ng babae ang presensya ng kanyang ama na inaaswang. Malalaman ko yun. Ang ipinagdadasal ko na lang ay wag naman sanang gabunan. Mahirap kasing gabunan eh. Alam ko yun siyempre kasi nga maraming gabunan sa mga bandang amin. Kuya, uwi muna ako ah.
Kukuha lang ako ng pera tapos magpapaalam sa tatay ko. Sasabihin ko na may pupuntahan na inaaswang. Basta ganun. Wala namang problema kay tatay yun. Tapos anong gagawin mo? Huwag mo akong isasama ah. Hindi pwede kuya. Ikaw yung tinitingalang albularyo eh. Baga kanang kamay mo lang ako, asset. Sasama ka. Sige na nako, kapag tinanggihan mo to paniguradong uusigin ka ng konsensya mo. Tapos anong mangyari? Apektado yung task mo. Mabuti na nga tinutulungan kita eh. Umalis na ako noon. Pinag-antay ko lang ang ginang. Pangalanan nga pala natin siyang Manang Lisa. Mga nasa 40 edad. Pagkabalik ko aba nakabihis na si Kuya Tony. Pormang-porma na para bang dadalo ng kasal. Siyempre ako din nakabihis para kahit papanay presentable. Bumiyahe ka agad kami kahit gabi. May biyahe naman na nasa mga panahong ito at hindi katulad noon. Nag-stop kami pansamantala sa Bukidnon pero 1 oras ang nakalipas. Biyahe na naman. Hating gabi na kami nang makarating. Nakasabayan pa namin noon ang 2 sa mga ginamot ni Kuya Tony kanina. Mula sa terminal, mabuti na lang at hindi na ganun kalayo. Tricycle na lamang kasi ang sinakyan tapos bahay na. Pero hindi ganun karami ang bahay. Tipikal na probinsya lang. Mayaman itong ginang, malaki ang bahay. Mas malaki pa sa bahay namin. Alauna pasado ng madaling araw yon ay walang ano-ano'y kaagad kong naramdaman ng aswang. Napakabigat. Basta may aswang tapos may karunungan ng isang tao. Parang mahirap huminga. Ganoon ang presensya. Sabi ko dito sa ginang na si Manang Lisa, naririyan ang nilalang. Tumatango naman noon si Kuya Tony. Damang-daba din daw niya. Pumasok kami sa loob ng bahay. Napakalawak. May sumalubong kaagad noon na pakiwari ko'y katiwala. 2 palapag ang bahay na yon tapos nasa sala lamang yung matanda. May katres sa gilid. Sa tapat yung malaking ceiling fan. Naroroon na para bang nakaratay na ito. Busaw ang aswang kuya. Salamat, karaniwan lang pala. Pero yan talaga yung biktima nila. Tatanda at yung mga malapit nang mamatay. Tara kuya, labas na tayo. Hindi ka man lang kakain iyan? Wala tayong hapunan no. Ano ba, excited ka? Napailing na lang ako nun. Siyempre malakas ang pagkabigas kaya nahiya na rin ako. Pinakain naman kami tapos nauna akong lumabas. Sumunod si kuya. Dama ko kung nasaan ang nilalang at sabi ko'y pwede siya ang tumira. Pwede ding ako. Ikaw na lang. Mabilis ka namang makapatay eh. Tsaka makasalanan ka na. Naroon siya oh. Sipain mo na lang kaya. Pwede ba yun? Anong sipain kuya? Salot yung busaw na yun eh. Tara na. Kagad na pinuntahan namin. Nakadapa ito sa may gilid ng malaking puno ng akasya na kung tutuusin ay makikita ito mula doon sa loob ng bahay. Pero may sabulag nga lang itong busaw. Hindi ito makikita ng mga walang karunungang lihitimo. Hindi ito gumagalaw. Akala siguro ay hindi namin napapansin. Dinaanan ko lamang ito. Tapos 2 beses na nag-usal ng malupit na parusa. At doon talaga sa mukha ko tinapik yon. Imbis na sa balikat sa mukha eh. Nabad trip ako eh. Sinampal ko ito sabay takbo. Nagmumura si Kuya Tony. Bakit daw iniwan siya? Alangan namang manatili ako doon di sinunggaban ako. Mabilis na umalis ang nilalang. Pero wala na yon. Paniguradong hindi na masisilayan pa ng araw. Patay na. Ganun lang. Ipinaalam ka agad namin dito sa ginang natapos ng aswang. Itong natatay niya, ipagamot na lamang sa doktor para naman kahit papano'y makabawi ang katawan. Kinabukasan ay umuwi na kami. Ang bilis lang para lang kaming gumala nun. Naging magkasangga kami ni Kuya Tony. Marami kaming pinagdaanan. Pero syempre iisa-isay natin yon. Sa ngayon ito na muna. Mahaba kasi ang kwento ko. Sabihin na nating may mga pagkakataon na kamuntikan akong mamatay. Ultimong si tatay at nanay. Nako, kamuntikan din. Lumala ang lahat.
Mula lang ito nang sinimulan kong matuto ng pagiging albularyo.